Na-in-love ako sa textmate kong may asawa. Hi Ate Mila. Itago niyo na lang ako sa pangalang Sarah. 32 years old. Isa akong Muslim OFW sa Saudi. Taong 2009 may ka-textmate ako si Rozhid. Pareho kaming taga Mindanao, magkaiba lang na lugar. 17 years old ako noon at nasa Maynila. Siya naman ay nasa Mindanao. Nakita niya ang picture ko sa pinsan ko kaya hiningi niya ang number ko. Madalas din kami nagtatawagan. Nung panahon na yun only call ang uso at hindi pa uso ang Facebook sa Pilipinas. Nag-a-apply akong kasambahay noon papuntang Qatar. Para makalusot ako ay binago ng agency ang edad ko, ginawa nilang 23 years old. 5 months ako sa Maynila at nakaalis papuntang Qatar. At dahil mahal ang tawag at text international ay naging madalang ang contact namin ni Rozhid. Taong 2013 umuwi ako ng Pilipinas. Excited ako pauwi dahil si Rozhid ang susundo sa akin sa airport sa Davao. Pero pagdating ko ng Davao hindi siya sumipot. Nagalit ako kaya hindi na ako nakipag-communication sa kanya. Nagstay ako sa Pilipinas hanggang sa nakilala ko si Omar, driver ng jeep. Niligawan niya ako at inalok ng kasal. Nagpakasal kami taong 2015. Nagkaroon kami ng isang anak. Taong 2019 hinuli siya ng mga pulis dahil sangkot siya sa droga. Nakulong siya at hindi ko matanggap ang dahilan ng pagkakulong niya. Kaya nakipaghiwalay ako. Nasaktan ako sa nangyaring yun kaya bumalik ako sa Maynila para bumalik abroad. Taong 2020, iniwan ko sa nanay ko ang anak ko. Nagtagpo muli ang landas namin ni Rozhid sa mundo ng social media. Naging friend ko siya sa Facebook at naging chatmate ko. Nasa Maynila siya at nagtatrabahong security guard. Hanggang sa nagkita kami. Niligawan niya ako sa personal at niyaya magpakasal. Pumayag ako pero gusto ko sa probinsya kami magpakasal. Si Rozhid ay matanda sa akin ng 7 taon. Umuwi kami sa probinsya at nagpakasal. Doon ko nalaman na may asawa siya at 4 na anak. Nasaktan ako dahil nagsinungaling siya sa akin. Pero mahal ko siya kaya itinuloy ko pa rin ang kasal. Bumalik kami sa Maynila pagkatapos ng kasal namin. Ang unang asawa niya at mga anak ay nasa probinsya. Paglipas ng mahigit 2 taon naming pagsasama ay hindi kami nagkaroon ng anak. Kaya nagdesisyon ako bumalik abroad. Labag sa kalooban niya pero mapilit ako. August year 2023 nakaalis ako ng bansa. Sa loob ng 1 taon na nandito ako sa Saudi ay okay naman kami. Hanggang sa nahuli ko siya sa isang Facebook account niya na may iba siyang babae. Hindi yun alam ng una niyang asawa. Nung hindi na ako nakatiis ay tinanong ko siya. Pero ayaw niya aminin at siya pa ang galit. Pinipilit niya ako umuwi pero ayaw ko. Sobrang bait kasi ng mga amo ko. Hindi pa ako tapos sa kontrata at higit sa lahat may mga pangarap pa ako na hindi pa natupad. Nakaka-stress ang sitwasyon ko. Tuksik na ang relasyon naming dalawa. Ayaw kong masira kami ng tuluyan pero ayaw ko rin umuwi sa Pilipinas.